Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Isang napakagandang balita. Pangulong Bongbong Marcos magpapatayo na di umano ng panibagong Manila International Airport sa Bulacan. Itong bagong airport na to mga kaibigan, na sabi-sabi nila sa Bulacan daw to eh. Matapos daw to mga 2027 daw. Daw mga kaibigan na. Yun ang bali-balita ko. At napaisip tuloy ang taong bayan na mas pinili pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang magpatayo ng panibagong airport kaysa palitan ng Ninoy Aquino International Airport. Dahil kahit palitan pa ito ng panibagong pangalan, ay ito pa rin talaga ang pinaka-worst airport sa buong mundo. Pero mas maganda sana mga kaibigan kung papalitan talaga yung NAIA. Gawin na lang sana talaga nilang Manila International Airport para mas maganda kasi yung NAIA kasi may bias, may bahid din. May kung ano-anong mga anomalya nangyayari doon, tanimbala. May mga nangyayari pang brownout mga kaibigan. Di ba? Grabe yung NAIA na yan mga kaibigan. Dapat palitan na yung pangalan na yan. MIA, Manila International Airport. O, di ba? Mas maganda pa pakinggan. Gawa ng mga dilawang grupo. Pero bago ang lahat mga kachika, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, tuloy na nga at wala nang makakapigil. Proyekto sa pagpapatayo ng panibagong Manila International Airport sa Bulacan, kasado na. At wala nang ang balak pa si Pangulong Bongbong Marcos. Napalitan pa ang pangalan ng NAIA dahil sa di umano'y ang pangit na ng imahe ng airport na ito. Totoo yun mga kaibigan, pangit na talaga yung imahe ng NAIA ngayon. Ang daming anomalyang nangyayari dyan. Sa buong mundo, ang layunin ng New Manila International Airport ay tutulong na lumikha ng mga trabaho, mapabuti ang lokal na ekonomiya ng Bulacan at ang mga nakapaligid na rehiyon nito, makakaakit ng pamumuhunan at mapalakas ang turismo. Grabe mga kaibigan, no? Sobrang ganda. Ang laki, ang luwang. Sa Bulacan itatayo to. No? Solid. Napakaganda mga kaibigan. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na proyektong pang-infrastruktura na naglalayong magpatayo ng mga bagong expressway at mass transit system para makatulong sa pag-decongest ng Metro Manila. Makakatulong ang paliparan sa pagbabawas ng pagsisikip sa Ninoy Aquino International Airport, gayon din sa iba pang paliparan sa the Greater Capital Region tulad ng Metro Manila at makapaligid na rehiyon upang mapagsilbihan ang kasalukuyan at hinaharap na pangangailangan ng pasahero. At ayon pa sa isang balita, New Manila International Airport, Philippines. New Manila International Airport, also known as Bulacan International Airport, will commence operation in 2027. The New Manila International Airport is being developed in Bulacan Province of the Philippines, also known as Bulacan International Airport. The project will meet the Philippines' current and future demand for air transport services and help in country's post-pandemic economic recovery. The government of the Philippines will fully own the new airport.
which is being developed with an estimated investment of 735 billion pesos. The Philippines Department of Transportation DOTR signed a 50-year concession agreement with San Miguel Aerocity, the infrastructure unit of multinational conglomerate San Miguel Corporation, and September 2019 to construct the airport on a build-operate-transfer basis. Construction on the new airport commenced in 2019 and it is expected to be completed in 2027. The airport will be developed in phases with an initial capacity of 35 million passengers a year and 100 million upon full completion. And quote, isa nga itong simbolo na hindi lahat ng pangako ay napapako. Dahil sa proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos, tiyak na makikinabang hindi lamang ang kasalukuyan, pati na rin ang hinaharap na pangangailangan ng mga pasahero. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama po yan, Mia. Kahit medyo malayo ay malapit pa rin. Alisin lang yung mga Mas magandang pakinggan mga kaibigan, di balik na lang talaga sa dating pangalan yung airport. Manila International Airport, di ba? Hindi na kailangan lagyan ng kung ano-anong mga pangalan yan. Haluan pa ng mga pangalan tulad ng NAIA. Diba? Mas maganda yung kung saan tinayo yung airport. Tulad yan, Manila International Airport. Nasa Manila naman yung airport mga kaibigan, di ba? tiwaling kawani at yung tapat at nang gumanda naman ang Mia. Thanks PBBM, mabuhay ka. Tama, huwag nang gamitin ang NAIA para mabawasan na malaki ang traffic sa Manila at alisin ang mga kawatan na employees sa NAIA at matulungan ng taga Bulacan. Totoo, sobrang bad image na sa buong mundo ng NAIA na yan. Kaya sana pagkatapos magawa ng New Mia Bulacan ay baguhin na ang name ng NAIA, maging domestic airport at baguhin lahat ng magtatrabaho dyan. Yun yung maganda, di ba mga kaibigan? Total, may mga kung ano-ano anomalya lang din ang mga nangyayari dyan sa may NAIA na yan. Dapat palitan na rin yung mga tao nila dyan para siguradong malinis lahat. Na matanggal na Alisin lahat yung mga dating empleyado dyan na kung ano-ano. Di ba? Kasi napakapangit na ng imahe ng NAIA ngayon mga kaibigan. Lalo na yung tanimbala na ginagawa nila. lahat yung nangingikil lang pera mula sa lahat niyang biyahero at biyahera. Isa ako at ang asawa kong Japan ang nakikilan dyan sa NAIA na yan. Kaya wala akong ganang umuwi. 7 years agong di umuwi. Ngayon mag 4 years na. Yes, Idol BBM. Gusto ko yan. Sana mawala na ang mga laglag bala at mga mandurugas dito sa Parañaque Airport. Dapat ibang mga tao ang ilagay dyan sa bagong airport natin. Huwag sa mga tao na galing sa Parañaque Airport. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.